Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dinagsa ang Bangko Sentral ng mga umasa sa peking pangako na may pera itong dapat ipamigay. Ayon sa nagpakilalang leader ng grupo, pantapat ito sa ipinapatagong ginto sa BSP, bagay na hindi totoo. Matagal nang itinatanggi ng Bangko Sentral na may ganyan at muli nitong iginiit na hindi ito direktang namimigay ng pera sa taong bayan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kinailangang isara ang isang lane sa Mabini Street sa Malate, Manila dahil sa pagsugod ng nasa 1,000 tao. Hiling nila sa Bangko Sentral, ipamigay ang perang katumbas umanong ginto. Yan ay kahit walang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umunoy leader ng grupo. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan, which is printed with the backup of gold, amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay fully matured na. Sabi ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip, ay sa pamahalaan ito nagbibigay ng dipidendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga sumugod sa Bangko Sentral, ang 72 anyos sa si Adelaida Perez na nag-arkila ng van sa halagang 7,500 pesos. Makaluwas lang mula Nueva Ecija. Naghihirap na. Assistance na pang araw-araw na gastos. Galing namang Pangasinan si Aling Lolita na sa edad na 70 anyos ay hirap nang maglakad. Para mabaklas kasi pagbaklas ito ng kahirapan. May nag-arkila ng bus sa halagang 80,000 pesos mula Cagayan Valley. Umutang po ako sa anak ko. Nangutang din ang isang galing Iloilo. Bakit po? Di para maano ang amon nga sinusulong na konstitusyon eh. Magkano daw po? Ang Tupumiro, 1 milyon. May mga mangilan-ngilan po na nawalan ng malay, ng hina dahil po sa sobrang init. Ang 72 anyos sa si Clarita Valdez nakatulog na sa gilid ng kalsada dahil sa pagkahilo, pagod at puyat. Pagka raw kami napunta dito at nakausap niya yung sa Central Bank, hindi kami iuwing luhaan. Sa hirap na nga ng buhay, gusto naman namin magkaroon kahit paano. May harap sa kanya, sir? I already informed him that we will submit it to the proper office. Will it affect the operation po ng BSP? I'm sorry madam, but I am not in a proper position. Ilang oras din nagtagal sa lugar ang grupo, pero nag-disperse din sila ng pakiusapan ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Arestado naman ang 4 na magkakaanak sa Pasig dahil sa pagtutulak umano ng iligal na droga. Ang naging susi para mabisto sila, kanilang mga kapitbahay. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sa bahay na ito, dinakip ng Eastern Police District ang 4 na magkakaanak na sangkot umano sa iligal na droga. Ayon sa pulisya, mga kapitbahay ng mga suspect ang nagsuplong sa kanila. Talagang sinusukan na sila because ang ating mga barangay ngayon ay very active na sila sa anti-drug campaign. According to our operational research, yung isa doon ay talagang dati nang nakulong din sa droga. Napag-alaman sa investigasyon na may kanya-kanyang toka ang magkakamag-anak sa pagtutulak. Nanay raw ang tumatayong kahera o tagahawak ng pera. Tagabenta naman ang anak niyang lalaki, habang ang asawa nito at isa pa nilang pinsan ang nagsisilbing courier. Itong pamilya na po nito, sir, ay matagal nang nagbebenta ng mga illegal na droga. Marami pong pupunta doon sa kanilang bahay. Buwan po namin na ito, surveillance po. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang mga suspect na nakakulong sa Pasig Police Station. Because we confiscated more or less 50 grams, so according to the provision of law, so it is punishable by life imprisonment. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Pagbubuo muli sa unit team, yan ang isa sa layo ng paglagda ng Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas sa alyansa para sa bagong Pilipinas ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Tina Panginiban Perez.
Ramdam na ang election fever sa paglagda kanina ng lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Sabi ng Pangulo na sinaksihan ng pirmahan, balak nilang buuhin muli ang unity. Ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Kaya't binuo natin yung tinatawag nga naman na unity. We have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Ito ay nagsisimbolo rin na talagang magkakaisa kami para sa 2025 election na rin. We're trying na ma-renew ang unity team na nagkaisa kami noong nakaraang halalan. Panahon na ito ngayon para magkaisa muli para sa isang direksyon, para sa pagpapaunlad na ng bayan. Ang unity team noong eleksyon 2022, pinangunahan ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Naging chairperson ng lakas CMD noon si Vice President Duterte kahit pinuno siya ng regional party na hugpong ng pagbabago. Pero di nagtagal, kumalas ang vice-presidente sa lakas. Ang ama ng vice na si dating Pangulong Duterte na nakakailang patunsyada na sa Pangulo, nasa Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Pwede kayang mapasama sila sa alyansa para sa bagong Pilipinas? But have there been talks? Sir, PDP laban, meron po bang magiging parte nitong alliance? Sir, possible po ba yung alliance with PDP and even Hugpong? Alam mo naman po, politics is a game of addition, so of course anyone is welcome to join the alliance should they want. Sabi naman ni Speaker Martin Romualdez, magpapatakbo ang alyansa ng kumpletong senatorial slate. We're still in the ongoing process, hindi pa. I cannot announce them yet. Of course, the alliance will be Kung sino-sino ang mapapasama sa slate, tinanong ng media si lakas CMD Chairman Senator Bong Revilla. Well, pag-uusapan pa namin yan. I'm sure may mga na-identify na rin sila kung sino yung mga makasama namin. Sabi rin ng PFP, magpapatakbo sila ng common candidates. 36 daw sa kabuuang 82 gobernador, miyembro ng PFP. Sa Kamara, 100 na ang miyembro ng lakas CMD. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Duda ang Defense Department sa umano'y banta ng China na maglalabas ito ng isang phone recording kaugnay sa pagpayag umano ng isang Philippine military official sa new model para sa Ayungin Shoal. Ang sabi naman ng Philippine Navy, hindi pumasok ang AFP sa anumang kasunduan tungkol sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pag-iit na nagkaroon umano ng bagong kasunduan ang Pilipinas at China para sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, may banta ang China. Sa ulat ng Manila Bulletin, sinabi raw ng isang di pinangalanang mataas na opisyal ng Chinese Embassy sa Manila na ilalabas nila ang isang recording ng pag-uusap sa telepono ng isang Chinese diplomat at isang Pilipinong opisyal ng militar na kinilalang AFP Westcom Chief. Doon daw nagkasundo sila sa isang new model para sa pag-manage ng alitan sa West Philippine Sea. Pero duda dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Merong kunong alleged recording sa isang kawani ng Armed Forces of the Philippines, the authenticity of which I doubt given the propensity of the Chinese government to engage in malign information activities. Dagdag ni Teodoro, kung totoo man daw na may nangyaring ganitong pag-uusap, may pananagutan ang China. Kung itong statement ay totoong galing sa Chinese Embassy na sila ay nag-recording ng sino man sa Pilipinas, sila ay umaamin na lumabag sila sa batas ng Republika ng Pilipinas, particularly the anti-wiretapping law. Dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Wala pang tugon ng Chinese Embassy tungkol sa pahayag ni Teodoro.
Itinanggit din ng Philippine Navy na pumasok sa anumang kasunduan ng AFP sa China tungkol sa West Philippine Sea. That is a dead story. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Anybody could say anything. These stories will be rehashed. We have to understand that today's warfare is a battle of narratives. It's a battle of shaping the perception of the people. Ang Department of Foreign Affairs kinikilala ang kahalagahan na kontrahin ang disinformation operation ng China, hindi lamang dito kundi maging sa international community. Counter disinformation with facts and strategic communication to reinforce its unlawful and expansive claims in the South China Sea. China actively pursues a disinformation campaign, which is happening now at this very time, using official government channels, state-sponsored media, and possibly troll farms to peddle several falsehoods and misrepresent facts on the issue. Patuloy pa rin naman daw na nakikipag-usap ang bansa sa China gaya ng panukala ng DFA ng bagong bilateral talks dito sa Manila. Pero hanggang ngayon, wala pa ring sagot sa imbitasyon ang China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Bistado ang umano'y pangingikil ng isang dayuhang detainee sa kapwa detainee. Kapalit ng pangakong mapapalaya ito. Arestado ang bisis ng suspect na nangolekta ng umano'y blackmail money. Nakatutok si John Consulta. Sa loob ng pambabaeng CR sa isang mall sa Parañaque, pasimpleng ipinaabot ang isang shoulder bag na naglalaman ng 1 milyong pisong mark money. At nang hawak na ng target ang bag, naka-record tayo ha? Agad siyang inaresto ng NBI Organized and Transnational Crime Division. May karapatan kang manahimik. May karapatan ka rin kumuha ng sarili mong abogado. Ang tumanggap ng pera ay misis ng isang foreign national na nakakulong ngayon sa isang immigration detention facility. Inalok kasi ng foreign national ang kapwa niya detainee na mapapalaya siya kung magbibigay ng 8 million pesos. Mga misis nila ang nag-usap para sa bayaran. Mayroon na siyang grupo ng mga hackers na nasa labas at may access sila sa email ng BI. Nagbigay itong ating victim ng 870,000 kasi yun lang ang nakaya nila. So dahil hindi nila nakompleto yung 8 million, dito na mas lalo tinakot na sila, nagsimula na silang takutin nitong ating subject. Ang sinabi ay mas kaya daw niyang palalain pa itong kaso. Mas lalo siyang matatagalan makulong pag hindi makumpleto yung bayad. At in-increase niya ito from 8 million to 12 million. Bumaba sa 1 million ang usapan. Ang nakakapagtaka nito ay nakakapag-communicate yung ating suspect sa labas at mayroon siyang nauutusang mga tao at mayroon pa siyang access online sa Messenger. Nasa loob na ng jail pero nakakagawa pa ng krimen. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang inaresto. Nakikipag-coordinate po tayo with the National Bureau of Investigation upang malaman po yung mga detalye nitong krimen na ito as well as kung meron pa pong ibang mga cohorts, maaari pong humarap ang Cameroon National na ito sa mga kasong extortion. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa isang ni-raid na pogo sa lalawigan. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guo at wala ring mga dokumentong nag-aral siya. Nakatutok si Mav Gonzalez. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Kaduda-duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo at ang kanyang certificate of live birth nirehistro noong 17 taong gulang na siya. Base sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya.
Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po, tapos balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po... Wala ring dokumentong nag-aral si Guo dahil homeschooled umano siya. Tanong ni Hontiveros, Chinese national ba si Guo? Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Sabi ni Hontiveros, kailangang alamin kung pareho ito sa Pastilla scam kung saan lumabas na nagbayad ang ilang dayuhan para makakuha ng mga Filipino document. Hinihingi na ng komite ang Statement of Assets and Liabilities at Statement of Contributions and Expenditures ni Guo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or self-made po kayo, ma'am? May konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Ayon kay Guo, may mga nakilala rin siyang Chinese national dahil sa negosyong babuyan at hindi dahil sa Pogo. Meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Binibentahan ko po sila na, supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag-umpisa na magkakilala po. And then itong mga, tinitignan ko itong mga incorporators, 3 out of the 5 are Chinese. Opo. Marunong ba sila mag-Tagalog? Konti po. Marunong ka mag-Chinese? Konti din po. May impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po, tsaka self-study na rin po. Planong magpatawag ng ilang taga-Bamban para luminaw ang pagkatao ni Guo. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluwensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Sinubukan naming kunin ang panig ni Guo pero hindi raw muna magbibigay ng pahayag ang kanyang opisina. Samantala, kahapon tinalaki rin ng komite ang 4 na Chinese nationals na inaresto sa Thailand dahil gumamit ng Philippine passport. Nagkataon lang po kasi na na-xerox nung hotel staff yung kanilang passports. At yun nga, nagtaka daw yung Filipino na nandun. So kinausap niya ng Filipino which is hindi naman makasagot ng Filipino. Nang inspeksyonin ang kwarto nila, nakakuha pa ng peking birth certificates at postal ID na may Pilipinong pangalan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinapol ng sunod-sunod na missile ang isang tanker sa dagat bilang bahagi ng balikatan exercises sa Ilocos Norte. Pagsasanay po yan para mapigil ang anumang kalaban sakaling magtangka itong dumaong sa Pilipinas. Nakatutok si Chris Zuniga ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ang lumang oil tanker na ito na palutang-lutang sa dagat ang target sa live fire exercise sa pagpapatuloy ng balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kasama ang Australia. Sa paligid, kita ang iba't ibang mga barkong pangmilitar. Maya-maya pa, sunod-sunod ang nagpakawala ng missile mula sa mga barko. Sunod-sunod nang nasapul ang target.
Ang ilang missile, direktang tumama sa barko. Ang layo ng pagsasanay, mapigilan ang mga kalaban na nakadaong sa Pilipinas. At matapos na magkakasunod na mapuruhan, ang barko tuluyan ng lumubog. Isinagawa ang pagsasanay na ito sa dagat na bahagi ng Lawag City, Ilocos Norte na may 600 kilometro ang layo mula sa Taiwan. Sa gitna ito ng iringan ng Taiwan at China at tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Nauna nang binatikos ng China ang military exercises. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Rizuniga, nakatutok 24 oras. Isinuko na ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang 5 baril ng mga leader ng Kingdom of Jesus Christ. Itinanggi rin nilang may isusuko pang 14 na baril base sa record ng PNP Firearms Unit. Nakatutok si June Veneracion. Makaraang ilabas ang revocation order ng PNP sa mga gun license at permit ni Pastor Apollo Kibuloy. 5 baril ang isinuko ng kanyang kampo sa Regional Civil Security Unit 11. Paglilinaw ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, noong May 2 pa raw isinuko ang 5 baril ng mga leader ng Kingdom of Jesus Christ. Base sa record ng Firearms and Explosives Office, may 14 na baril pang dapat isuko si Kibuloy dahil 19 lahat ang nakapangalan sa kanya. Pero sabi ng kampo ni Kibuloy, wala na silang isusuko pa. We would like to clarify that hindi talaga yan 19, no? Only 5. Why? Because others had already been transferred, no, sold validly, and the paperwork on these have already been duly submitted to the PNP Firearms Unit. Sa gitna niyan, inalamahan ni Senadora Risa Ontiveros ang 6 na buwang palugit ng PNP kay Kibuloy para isurrender ang lahat ng kanyang baril. Tuloy-tuloy ang double standard kay Kibuloy. Chief PNP Marbil pagkatapos ng napakatamang desisyon nila kanselahin ang firearms licenses ni Kibuloy. Kaya lang binigyan ng kalahating taong palugit para i-surrender yung mga firearms. Huwag naman po. Siguro naman kayang-kaya sa napakamas madaling panahon kunin yung mga firearms. Siguruhin please ng PNP walang matirang firearms. May mga warrant of arrest si Kibuloy kaugnay ng mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking. Tiniyak naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na walang tigil ang paghahanap ng mga pulis at iba pang law enforcement units kay Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.